inaarawan ko pala ngayong araw. Kaya ayan, bumili ako ng sarili kong cake. O, diba? Pag OFW ka, wag mo nga asahan may bibili sa yung cake. O, bago ako umuwi, bumili muna ako ng cake para sa sarili ko, diba? Pagkain namin ni ate, mango flavor siya ka very mahal. Ang ordinary lang na ganito, magkano lang naman. Pero ito kasi may flavor, napakamahal. Char! At kanina nga palang umaga, sabi ko nga pag OFW birthday mo, mag-isa kang kakain kasi biyernes yan, wala akong kasabay. O nakakita nga ako dito yung lagi namin kinakainan na restaurant. Pumasok nga pala ako at alam nyo ba may technique kung paano umorder ng gusto nyong pagkain. Kasi karamihan ng restaurant dito sa Hong Kong, walang English yung kanilang orderan. Kaya ang ginagawa-gawa ko dyan, tumingin ako sa mga paligid. Dati, nung unang pasok ko dito, tinitingnan ko yung bawat ng mga Chinese na kumakain, kung ano yung mga kinakain nila. At sa tingin kong masarap, yun ang pipiliin ko. Ganon, umorder. Kasi yung ibang Chinese restaurant, walang English yung kanilang order menu. Kaya ang ginagawa ko pag ganyan, gusto kong kumain sa isang restaurant o yung iba nating OFW dito sa Hong Kong, tumitingin sila sa mga paligid nila kung anong kinakain ng mga Chinese. At kung ano yung magustuhan mo na nakikita mong kinakain nila, pwede mong bilhin yun at magsasalita na sila ng lingwahe nila na kung saan pagbago ka hindi mo maintindihan. Tapos yan, nilagyan ko nga ng chili para mapasarap ang ating kainan. Sabi ko nga kaarawan ko, mag-isa lang akong kumain at saka may peron tayong pa milk tea. Oh, mabubusog din ako niya kasi bago nga ako mag-Ocean Park, kailangan busog ang aking tiyan. Kasi pag sa Ocean Park ka bumili, napakamahal nga naman, parang doble yung presyo. Kaya ayan, kumain muna ako, nagpakabusog muna ako bago pumunta. Alam nyo na, mag-isa. Huwag mo asahan na may manlilibre sa'yo kasi mag-isa ka lang, hindi day off ni sister. Makakatipid ka nga naman dito kasi hindi ito yung pinagdadamot ng mga amo minsan na hindi ka binibigyan pag umorder sila. Pero pag OFW ka, mabibili mo din naman pag mura, pag bagong sahod. Kaya ayan na nga, kain na at lusog-busog tayo sa masarap na pansit. Tapos bumili pala ako ng tinapay dyan sa tubig para babaunin ko sa Ocean Park para hindi na ako bibili doon. Napakamahal. Hinalo-halo ko muna siya. Baka nga pala yung nasa ibabaw na yan. Tapos para siyang pansit na puti. Di ko alam ang tawag niya sa English kaya yan na lang. O, diba? May pamilk tayo ng ice. Sobrang dami ng ice. Wala nang lasa yung milk tea. Etong ordero na to, meron naman siyang English kaya hindi ako nahirapan. Pero ang ibang restaurant, wala. Ayan na nga, o diba? Kain na tayo, nagmamadali na ako kasi anong oras na yan? Nandito pa ako sa bayan namin, malayo pa yung babiyahihin ko. Napakasarap niyan, guys. Pag dito kumakain ka sa restaurant, wala naman pakialam ang mga Chinese kung anong kakainin mo. Wala naman silang pakialam, titingnan ka lang, ganun lang. Kaya dire-diretso lang kain mo kahit madami pang subo mo, walang pakialamanan dito. Ayan, pumuporma tayo para makadaming subo. Hindi dapat natin makalimutan ang ating pagkuhang larawan. Kasi isa yan sa ating mga kailangan. Dapat lagi tayong handa. O guys, sabi ko nga habang buhay may pag-asa at importante ay mahalaga.